Nagbubukas ang season 2 sa isang abalang restaurant, at nakita namin ang isang babaeng naglalakad pataas at pababa, sabik na masiyahan ang lahat ng kanyang mga customers. Nang huminto siya sa isang partikular na mesa para kunin ang kanilang order, nakita niya ang isang lalaki na malinaw na kilala niya, ngunit sinubukan niyang huwag magbigay ng anumang senyales. Binigyan niya sila ng 2 menu at saka umalis. Nang malapit nang matapos ang gabi, nilapitan siya ng lalaki at sinabing nagsisisi siya at hindi na sana siya pupunta kung alam niyang dito siya nagtatrabaho. Sinabi sa kanya ng waitress na ang kanyang anak ay nangangailangan ng operasyon, ngunit hindi ang pinag-uusapan ang tungkol sa anak na nakita niya sa mesa, sa halip ay ang kanilang sariling anak, at ang operasyon ay magagastos ng malaki. Sinisisi niya ang lalaking walang pakialam sa sarili niyang anak at hindi nagbabayad ng kahit ano pagdating sa pangangailangan nito. Nakikita rin namin ang kanyang anak sa kanyang pag-uwi, ngunit mabilis din siyang binibisita ng bagong asawa ng kanyang ex na nagsasabi sa kanya na sinabi sa kanya ng kanyang asawa ang lahat at hindi siya makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa kanila. Sa susunod, dinala kami sa isang kanlungan at isang boses ang nagsalaysay na kahit malapit na ang katapusan ng mundo, hindi iyon dahilan para hindi siya magsipilyo. Isinalaysay niya ang tungkol sa routine ng mga tao sa shelter, kung saan nagsisimula sila sa almusal at pagkatapos ay nag-ehersisyo sila. Kailangan ding matutunan ng mga karaniwang tao kung paano gumagana ang mga generator dahil medyo kapaki-pakinabang ang mga ito, dahil pinapanatili nila ang temperatura at nagbibigay sa kanila ng liwanag mula noong araw na dumilim ang araw. Nang matapos ang pagsasalaysay, nakita namin ang waitress na nakita namin kanina, si Zara, at ang kanyang anak na si Dominic ay bahagi ng maliit na komunidad na ito sa loob ng shelter. Biglang nagsimula ang apoy sa imbakan ng kanlungan at ang karamihan sa mga pagkain na mayroon sila ay nawala, na nagreresulta sa lahat na sinisisi ang lahat. Ang kernel na namumuno sa kanyang kanlungan ay nagsabi na ang isang kuponan ay kailangang maglakbay sa Norway at kumuha ng ilang mga supply mula sa isang base sa ilalim ng lupa. Sa paglalahad ng kwento, nakikita natin na kontrolado ng militar ang lahat ng desisyong ginawa sa kanlungan at ang araw ay napaka-radioactive na sinisira nito ang halos lahat ng anyo ng buhay na ginagawang kahit ang pagkain ay nawawalan ng sustansya. Makikilala rin natin ang ilan sa mga karakter. Isa sa kanila si Horst, isang scientist na nanghuhuli ng mga daga para palabasin sila sa radiation sa ilalim ng ilang mga kahon na natatakpan ng iba't ibang material para matukoy niya kung mayroong anumang material na makakapagprotekta sila mula sa radiation. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga daga ay namamatay sa ngayon. Tinulungan ng batang Dominic si Horst na manghuli ng daga, kahit na ayaw ng kanyang ina na gawin niya ito. Isang gabi, bumangon siya sa kama at hinabol ang isang daga. Naunawaan ni Zara na ang kanyang anak ay gising na at sinugod niya ito, ngunit hindi sinasadyang sila ay nakulong sa silid na naglalaman ng generator. Nakalock ang pinto at hindi sila makalabas at sinabihan sila ni Sylvie na patayin ang generator para hindi sila mapatay nito. Gayunpaman, nagdudulot iyon ng init at ang isang grupo ay umalis patungo sa airbase upang makakuha ng isang flamethrower na magbukas ng pinto. Iligtas sina Zara at Dominic at i-on muli ang generator bago mamatay ang lahat dahil sa sobrang init ng temperatura. Nang maglaon, nakarating sina Jacob, Sylvie, at ang kernel sa airbase, ngunit nakakita sila ng isang bagay na hindi nila inaasahan, isang nawasak na airbase na nagkomento sa kernel na hindi maaaring mangyari ito ng araw at isang misil lamang ang maaaring magdulot nito. Uri ng pinsala. Sa isa pang backstory scene, nakita natin ang babaeng tumulong kay Horst sa kanyang mga eksperimento, si Lara, na nasa first aid lesson, sinusubukang mag-CPR sa isang mannequin doll habang ang lalaki na nasa parehong team na sinusubukan niyang anyayahan siya. Isang petsa, kahit na sinasabi niya sa kanya na tumutok sa kanilang gawain. Nagbiro ang lalaki at sinabi sa kanya na ayaw niyang lumabas kasama niya dahil taga Morocco siya. Kalaunan ay pumunta sila sa petsang iyon, ngunit ang tatay ni Laura ay namagitan at pinaalis siya doon, sinabi na ipinahiya niya ang kanyang pamilya. Ang pelikula ay bumabalik sa kanlungan kung saan ang lahat ay nagsisikap na mag-isip ng isang solusyon upang mailabas sina Zara at Dominic sa nakakulong na pinto.
Malakas pa rin ang hawak ng pinto habang dinadala ng kernel ang dalawa pang grupo pabalik sa tarangkahan ng base para maghanap sila ng ilang kasangkapan doon at baka makahanap ng isang bagay na kapakipakinabang para makalampas sa metal na pinto. Nagkomento ang kernel na kailangan nilang magmadali at maglakbay patungong Norway dahil hindi nagkataon lamang ang nasirang airbase at nag-hypothesize siya na maaaring ang mga Ruso ang umatake sa kanilang base para makarating muna sila sa Norway at mangolekta ng mga supply. Samantala pabalik sa loob ng generator room, sinabi ni Zara sa kanyang anak na ilalabas niya sila doon at sinimulang sipain ang isang host, sa kalaunan ay sinira ito. Sinubukan niyang paakyatin muna si Dominic, ngunit nahulog ito sa kanya at pareho silang nahulog sa sahig. Nakita ng kernel ang bangkay ng isang major na militar na itinuturing ng lahat na isang kasuklam-suklam na tao na nakagapos sa mga posas, at sa tingin niya ay si Sylvie ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Sinabihan siya ni Jacob na hayaan siyang mag-isa dahil wala namang may gusto sa major. Dalawang sundalo, sina Felipe at Hermans, ay pagod na sa paghihintay at kinuha nila ang kanilang mga baril, nagbabanta sa lahat na sisimulan nilang patayin ang mga kaibigan ni Zara kapag hindi niya binuksan ang generator. Ang kernel ay bumalik sa base at ang mga sundalo ay nagambala na nagbigay kay Ayas ng pagbubukas upang salakayin silang dalawa. Lumipad ang ilang bala at aksidenteng napatay ang kernel habang nasa loob ng generator room. Wala nang ibang pagpipilian sina Zara at Dominic dahil alam nilang mamamatay sila dahil walang nakitang mga gamit si Sylvie at ang iba pa na makakapagbukas ng pinto. Habang binubuksan ni Zara ang generator at umiiyak si Ayas para sa kanilang pagkawala, sinabi ni na Felipe at Hermans na maghihiganti tayo sa mga sibilyan sa pagpatay sa kernel. Sa susunod na eksena, nag-iisa si Sylvie kay Jacob at sinabi sa kanya kung bakit napilitan siyang itali ang major at iwan siyang patay na may perpektong kahulugan kay Jacob at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa kanya. Ngunit pansamantala, nakahanap si Philip ng USB sa jacket ng kernel at, kasama si Hermans, pinapanood nila ang video footage ni Sylvie na nakaposa sa major na nagsasabing makakatanggap sila ng kaunting bayad. Sa isang flashback, si Ayaz, na bumalik sa kanyang bayan at sinundo siya ng kanyang ina gamit ang isang kotse, na nagkomento na gusto niyang tumaba siya, na isang napakagandang bagay. Nang makilala ni Ayaz ang kanyang ama, sinabi nito sa kanya na ayaw niyang makilala niya ang lalaking dati niyang nililigawan dahil responsable lang ito sa nangyari sa kanya. Naputol ang eksena sa kanlungan kung saan nagluluto si Ayaz ng pagkain kasama si Herman habang nakikinig ng musika at aksidente nilang nasimulan ang apoy na sumunog sa karamihan ng kanilang mga supply ng pagkain. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon sa labas ng silungan sa gabi at sinusubukan nilang magpasya kung sino ang pupunta sa pinakamalapit na paliparan upang maghanap ng mga eroplano at lumipad patungong Norway kung talagang makahanap sila. Sinabi ni Felipe na dapat manatili si Sylvie dahil siya ang pinuno ng mga sibilyan at nakikinig sila sa kanya. Bago sila umalis, inayos nila ang isang mini-funeral ceremony para kay Zara at Dominic at sinabi ng matandang lalaki na si Rick tungkol sa kanila. Umalis ang ilan sa mga sibilyan at nagsimulang maghanap ng eroplano habang hinarap ni Sylvie si Philip at sinabihan siyang kunin ang kanyang mga gamit sa bakanting silid ng kernel upang doon matulog si Ayaz pagbalik niya. Samantala, si Horst ay nagkakaroon ng kaunting pag-iibigan kay Laura na humarap sa kanya at sinabi sa kanya na napansin niya ang kanyang walang katotohanan na pag-uugali at tinanong siya kung bakit nangyayari iyon. Sinabi ni Horst na mahal niya ito, ngunit alam niyang mahal niya si Ayaz at lumayo. Ang kupunan na umalis mula sa kanlungan ay bumisita sa isang airbase, ngunit wala silang mahanap ng mga eroplanong magagamit kaya kailangan nilang magpatuloy na maghanap. Sa kabutihang palad, bumisita sila sa isa pang airbase at nakahanap sila ng isang eroplano na may gasolina at kayang dalhin ang mga ito sa Norway at pabalik. Bumalik sa kanlungan, binisita ni Laura si Horst sa kanyang maliit na lab at sinabi sa kanya na siya ay mali tungkol sa kanya at na hindi siya umiibig kay Ayaz ngunit sa kanya. Muntik na silang maghalikan, ngunit pinutol sila ni Philip at sinabing may emergency. Pagkaraan ng ilang oras, nasa labas si Sylvie, kasama si Ayaz, at ibinahagi ng huli ang kanyang kwento
at ibinunyag na nagkaroon siya ng problema sa pagkain noong araw na nagresulta sa kanyang pagbaba ng timbang at hindi na ito maibalik. Pinatawag din silang dalawa sa control room kung saan sinabi ni Felipe kay Sylvie na alam nilang lahat ang ginawa niya at ilalagay siya sa paglilitis. Ang mga piloto ay nagpapalipad ng mga eroplano at tinawag nila si Aya sa cabin. Tinanong siya kung ano ang dapat nilang gawin kung naroroon na ang mga Ruso at tumanggi silang ibahagi ang mga buto sa kanila. Ang sabi ni Ayas ay magiging maayos sila hanggat ang mga Ruso ay wala pang 17 na katao dahil maraming bala ang kanyang pistola. Bumalik sa kanlungan, ang mga sundalo ay nagtatanong sa mga natitirang sibilyan. Sinabi sa kanya ni Laura na wala siyang ideya tungkol sa pangyayari kay Sylvie. Sinabi ni Horst na kulang sa konteksto ang footage ng video dahil wala silang naririnig na anumang audio at maaaring may iba pang nangyayari. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.